laking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Mhm. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Naway nasa mabuti tayong kalagayan. Muli po, sama-sama tayo dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Nako, talaga naman, hindi pa rin nagbabago. Mataas pa rin ang gasolina. Well, nawa itong Semana Santa mabago na lahat, mabalik na ulit sa dati ang presyo ng gas, ang presyo ng mga bilihin at yung sweldo ng mga tao nawa ay magsitaasan na. Ay nako, talaga naman, lahat tumataas maliban lang sa mga pandak. Anyway, bukas po palaspas na Palm Sunday. Umpisa na po ng Semana Santa o Holy Week. Ang linggo po ng palaspas ay ang ika-6 at huling linggo ng Kwaresma bago ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito, ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo o senyales sa pagsisimula ng mahal na araw. Tuwing linggo po ng palaspas o Palm Sunday, maraming mga Kristiyano ang nagdiriwang ng mga krus na gawa mula sa palaspas o kaya naman pinalalamutian ito at binabasang mga dahon ng palma or palm leaves, no? At sa pamamagitan rin ng pagsisimba at pagpunta sa simbahan. Tinawag ding Domingo de Ramos. Sa araw na ito ay naglalabasan sa mga kalsada ang mga nagtitinda ng palaspas na isang mahalagang gamit na dinadala ng mga mananampalataya sa simbahan. Ang palaspas po ay yari sa tangkay at dahon ng niyog na hinahabi sa iba't ibang disenyo na kadalasan ay nasa anyong pahabang pamaypay na may 3 hugpungan o dugtungan. Ang iba naman po ay hugis krus o kaya naman ay arko. Sa mga lugar na kakaunti o walang tanim na palma o palm, gumagamit sila ng alternative na halaman sa palaspas. Sa araw po na ito ay dala ng mga deboto ang palaspas sa simbahan. Sa hudyat ng pare ay sabay-sabay nilang iwinawagayway ang nasabing gamit. Ang pagbawagayway na ito ay nakakalikha ng animoy matulis na tunog na dala ng hangin at pinaniniwalaan na isang paraan upang maitaboy ang masamang elemento ng espiritu. Ang pari po ay iikot sa mga tao upang mabindisyonan gamit ang banal na tubig ang mga palaspas ng mga deboto. Bine-bless po yan. Pag-uwi sa kanilang tahanan, ikinakabit po ito ang palaspas, ikinakabit po sa may pintuan o kaya naman ay sa may bintana para proteksyon sa kanilang pamilya laban sa mga kasamaan. Mananatili itong nakasabit sa tahanan hanggang sa sumapit muli ang araw ng palaspas, 1 taon ang makalipas.
Ang mahal na araw o Holy Week, yung iba nangingilin, yung iba naman nagbabakasyon, pumupunta sa mga resort o kaya'y nasa abroad para maiwasan ng sobrang init. Pero paalala po ha, ngayong panahon ng tag-init, huwag maging kampante. Huwag kalilimutan na naririyan ang mga banta ng mga sakit na talamak ngayong tag-araw. Huwag hayaang masira ang planong pagbabakasyon ngayong summer. Alamin natin naman kung ano ba ang dapat na ano ang mga usong sakit tuwing tag-init na dapat iwasan. Dapat maging maagap tayo, maging alisto ngayong tag-init. Dapat aware tayo sa posibleng sakit upang ito ay maiwasan. Karaniwang sakit ng pag-summer, it's either ubo at sipon, pagtatae, sore eyes, bungang araw, sunburned, galis aso, kagat ng aso at pusa na may rabies. Nandyan din po ang heat stroke, dehydration, fungi sa balat at food poisoning. Kaya dapat po alamin natin kung paano maiiwasan ang mga ito. Nako, itandaan po natin ha, mahirap magkasakit, lalo pat kung wala tayong pambayad sa ospital. Ay nako, pero dahil Semana Santa po, bukas ang umpisa dapat nangingiling na tayong lahat. Nagdadasal. O siya, simulan na po natin ang pagbasa sa ating first letter of today. Dear Ate Raquel, Rika po ang aking pangalan. Ang aking pong isasalaysay sa inyo ay love story ng aking tita Yoli. Si tita po ang kapatid ng mama ko. Maaga pong naulila sina mama noon at dahil si tita Yoli ang matanda sa kanilang magkakapatid, napilitan pong huminto sa pag-aaral si tita para meron silang makaing magkakapatid. Si mama at si Uncle Chito, taong 1970 at 17 years old pa lamang po si tita nang namasukang housemaid sa loob ng base sa Sangley Point sa Cavite City. Tuwing day off po ni tita, tuwing linggo, lagi siyang nagsisimba sa San Roque Church sa Cavite City. At dito po niya nakilala ang 21-year-old na US Navy na si Joseph Sandler. Sabi ni Joseph sa kanya, lagi daw niya itong nakikita sa loob ng base. Sumagot naman po si tita na housemaid siya sa bahay ni na Admiral Carter. Humingi naman po ng permiso si Joseph kay tita kung pwede silang magkita sa loob ng base at pumayag naman po si tita. At doon po, nanligaw sa kanya si Joseph at sinagot naman po niya ang Amerikanong ito. At tuwing day off po ni tita, kasama niya sa bahay nila mama ang boyfriend niyang Kano. Sama-sama silang nagsisimba at kumakain sa bahay na si tita Yoli ang nagluluto. Sabi ni mama, in love daw sa isa't isa sina tita Yoli at Joseph. Akala nga nila mama noon na magpapakasal na sila pero bigla po itong umalis dahil nadestino ito sa Germany. Noong una daw po, panay ang tawag ni Joseph kay tita sa bahay ng amo niya sa loob ng base nakatira. At dahil na rin po na turnover na sa Pilipinas ang Sangley Point noong 1971, nag-aalisan na doon ang mga Amerikano. Kaya nawalan sila ng komunikasyon dahil wala pa namang cellphone at puro sulat at overseas call lang na napakamahal ng mga panahon na yon ang bawat tawag. Kaya ang nangyari na lost contacts na sila. Yun po yung dalawang pusong nagmamahalan, subalit pinaghiwalay ng panahon. Just two people who quietly carried each other in their memories as life moved on. Sabi ni mama, devastated daw si tita sa mga nangyaring yon. Kaya't nawalan siya ng ganang makipagrelasyon sa mga lalaki. Ang ginawa daw ni tita, nagtrabaho siya at namasukang food server sa isang restaurant sa Maynila para mapatapos niya sa pag-aaral si mama at si Uncle Chito.
Nang makatapos sa pag-aaral sila, hindi pa rin huminto sa pagtatrabaho si tita. Pero nang mag-asawa po si mama at ipinanganak na ako, nakiusap si mama kay tita na huminto na sa pagtatrabaho at ako na lamang daw po ang kanyang alagaan at si mama na po ang magpapasweldo kay tita. Pumayag naman po ang aking tiyahin at siya nga ang nag-alaga sa akin at sa kapatid kong bunso. Kaya naman, tumanda po siyang dalaga. Dahil kami magkapatid ang itinuring niyang mga anak. Hanggang sa nagkaasawa na rin po ako, pati na rin ang kapatid kong bunso. Pero si tita, kay mama pa rin nakatira. At lagi silang nagbabanding na magkakapatid. Si mama, si Uncle Chito at si Tita Yoli. Nagkahilig din po si tita sa social media. Halos lahat ng social media meron siya. Mula sa FB, Instagram, Twitter na ngayon ay X, sa YouTube at sa TikTok. At parang bata po si tita na naaaliw sa paggamit ng social media. 2023 po, nang makita ni tita sa FB ang pangalan ni Joseph. Minessage niya ito at nalaman niyang siya nga ang dati niyang BF. And from one message turned into a regular chat. At nagkikita na sila through Messenger. At nalaman niya na binata pa rin hanggang ngayon si Joseph. 2024, nang dumating si Joseph dito sa Pilipinas and they spent Christmas together, picking up a love story that had been on pause for decades. Ilang dekada rin naman pong hindi sila nagkita at yung kanilang love story ay parang nahinto po pansamantala. Mahigit 5 dekada ang lumipas at parang mga lovebirds sina Tita Yoli at Joseph. At bago umuwi ng Amerika si Joseph, tinanong niya si Tita Yoli. Sabi niya, "Will you marry me?" Si Tita Yoli, she was so overwhelmed she couldn't answer right away. But their hearts already knew. Alam na po ng mga puso nila kung ano magiging sagot sa isa't isa. February of 2025, muling bumalik si Joseph dahil nagpakasal sila ni Tita Yoli sa San Roque Church sa Cavite City kung saan sila nagkakilala ni Uncle Joseph. A love that started in the 70s, lost for more than 50 years, and still found its way back. Ngayon po ay sa Amerika na nakatira si Tita Yoli. Magkasama na sila ng lalaking una at huli niyang mamahalin. Yan po ang kwento ng aking Tita Yoli at Uncle Joseph. Marami pong salamat sa pagbasa nyo sa aking sulat. Mabuhay po kayo. Gumagalang, Rika. Balikan ka namin, Rika, ha? After some few reminders, we'll be back. May isang kaibigan. Liwanag laban sa... Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. A love that started in the 70s, lost for more than 50 years, and still found its way back.
Sabi nga, if you're meant to be with each other, kahit na ilang dekada pa ang dumating, kayo pa rin ang nakatakdang magsama o magkasama habang buhay. Patunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling taon, edad, at panahon. Time is too slow for those who wait. Mabagal ang oras sa mga naghihintay. Too swift for those who fear. Mabilis sa mga natatakot. Too long for those who grieve. Mahaba sa mga taong nagluluksa. Too short for those who rejoice. Maiksi para sa mga nagbubunyi. But for those who love, time is eternity. Para po sa mga nagmamahalan, ang oras ay panghabang panahon. Nakatutuwa po na nagkaroon ng katuparan ang pag-ibig na naudlot sa loob ng 5 dekada. At kahit sabihin mong matatanda na sila, nandoon pa rin sa puso nila ang pagmamahalan. Yun nga yung parang huminto ang oras para sa kanilang dalawa. At kahit ilang dekada ang dumating, yung pagmamahalan nila ay nanatili sa kanilang mga puso. Nakatutuwa, nakatataba ng puso ang ganitong klaseng pag-ibig. Ito yung tinatawag nilang agape na pag-ibig. Okay? Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Rika. Okay, ngayon naman po, batiin po natin ang mga kaibigan natin na nanonood sa atin. Unang-una na kay Enchang, si Florence Aguilar, kay Lisa Mabasa. Itong si Lisa ay dating miyembro ng Santiago Sisters, no? At napakagaling kumanta nitong si Lisa. Hello din kay Gisette Prospero, kay Jane Oliva. Hello Jane. At ito pa, meron pa isang Jane, si Jane Coronel. Nako, talaga naman nakatutuwa naman na makita ko tong mga kaibigan ko way back, panahon 70s pa. So more than ilang dekada na, no? More than 5 decades. Oh no, yeah, 5 dekada na kasi 70s pa okay. Alam niyo ba, ang mahal na araw o Holy Week o Semana Santa ay isang relihiyong pagdiriwang ng mga Kristiyano sa Pilipinas. Ipinagdiriwang dito ang mahahalagang kaganapan sa buhay ni Hesukristo, partikular ang kanyang paghihirap, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Ang mahal na araw ay ang huling linggo ng Kwaresma at ang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Kabilang dito ang linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Tuwing mahal na araw, iba't ibang tradisyon ang isinasagawa ng mga Kristiyano upang ipakita ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Number 1, Palaspas. Ang linggo ng Palaspas o Palm Sunday ay ginugunita bilang pagsalubong kay Hesukristo nang siya ay pumasok sa Jerusalem. Sa pagsisimula ng mahal na araw, iwinawagayway ng mga Kristiyano ang kanilang mga palaspas na gawa sa dahon ng saging o niyog bilang tanda ng pagpapala o pananampalataya. Naniniwala rin ang ilang Pilipino na ang pagtatago ng palaspas sa kanilang tahanan ay nagdadala ng swerte at nagsisilbing proteksyon laban sa kasamaan. Number 2, pabasa. Ang pabasa o pag-awit ng pasyon ay isang tradisyong Pilipino kung saan binabasa o inaawit ang tula ng pasyon ni Kristo. Karaniwan ito isinasagawa tuwing mahal na araw at maaaring tumagal ng ilang araw. Madalas itong ginagawa sa mga simbahan o kaya naman sa tahanan kung saan nagtitipon ang mga tao upang magdasal at magnilay bilang isang komunidad.
Number 3, prosesyon. Ang prosesyon ay isang mahalagang bahagi ng Semana Santa. Tuwing Biyernes Santo at Sabado Santo o Sabado de Gloria, ang mga mananampalataya ay lumalahok sa prosesyon kung saan bit-bit ang mga imahe ng mga santo. Partikular na si Kristo na ipinako sa krus at ang mahal na Birheng Maria. Ang prosesyon ay isang taimtim na pagkakataon upang sa pagninilay at pagdarasal na sinasabayan ng mga awitin ng pananampalataya. Pang-apat, ang penitensya. Ang ilang deboto ay nagsasagawa ng penitensya o pag-aalay ng sakripisyo bilang pagpapakita ng pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kabilang dito ang mga ritual tulad ng pagpalo sa sarili, pagtadtad ng katawan, at minsan ay pagpapapako pa sa krus. Bagamat kontrobersyal, ang tradisyong ito ay patuloy na isinasagawa ng ilan bilang pagpapakita ng matinding debosyon at pakikiisa sa paghihirap ni Hesukristo. Panlima, salubong. Ang salubong ay isang mahalagang ritual tuwing linggo ng pagkabuhay or Easter Sunday. Ginaganap ito sa madaling araw upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Karaniwang tampok sa pagdiriwang ang pagsalubong sa imahe ni Kristo at ang mahal na Birheng Maria sa isang espesyal na prosesyon sumasagisag sa tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Kaanim, ang Visita Iglesia o Bisita Iglesia ay isang tradisyong isinasagawa tuwing Huwebes Santo or Maundy Thursday, kung saan ang mga pamilya o deboto ay bumibisita sa pitong simbahan o 14 na simbahan upang magdasal at magnilay. Karaniwang bahagi ng Stations of the Cross o Viva Crucis, isang serye ng mga panalangin na naglalarawan sa mga huling hakbang ni Jesus bago siya ipinako sa krus. Number 7, ang misa at pagninilay. Ang pagsisimba at pagninilay ay mahalagang bahagi ng Semana Santa. Kasama rito ang misa ng huling hapunan or Maundy Thursday na ginugunita ang pagtatatag ng banal na Eucharistia o Eucharist, the Holy Eucharist. Paggunita sa pagpapakasakit ni Kristo tuwing Biyernes Santo kabilang ang Via Crucis, ang paglalakad ng krus. Ang Easter Vigil tuwing Sabado Santo o Sabado de Gloria, isang seremonya na nagpapahayag ng tagumpay ng liwanag laban sa dilim at sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga tradisyong ito ay sumasalamin sa malalim na pananampalataya at debosyon ng mga Kristiyano. Nagbibigay din ang mahal na araw ng pagkakataon upang magkaisa ang pamilya at komunidad sa pagninilay, pagdarasal at paggunita sa sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Magbabalik po ang Dear Ate Raquel pagkalipas ng ilang commercials. We'll be back. Tao lang para magkamali. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Corina Regalado ng Naga City. Sabi niya, "The richest love is that which submits to the arbitration of time. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." Totoo naman to. The richest love is that which submits to the arbitration of time.
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. Talaga naman. Love is real. Sabi nga nila, love can move mountains. Love is like a rosary that's full of mystery. Napakarami pong ibig sabihin. Pero ang pinakatotoo po, love is composed of a single soul inhabiting two bodies. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Corina Regalado ng Naga City. Kung kayo po ay merong food for thoughts, padala nyo lamang po dito, email nyo lamang sa dearaterraquel@gmail.com. So ngayon po, gusto ko pong batiin unang-una ang aking kaibigan, ang magkasawang Femia at Rod Velasco. Happy viewing, happy listening sa inyong dalawa dyan sa Tagaytay na napakalamig. Susunod ay ang mag-asawang Donnie and Cecilia Pestrana na napakabait na mag-asawa na taga Roseville, California. And of course, isa pa rin napakabait, taga Roseville, California rin to, ang mag-asawang Gemma Franco Smith at si Mitch Smith na napakabait mo talaga naman. One of the best couple that I admire and love. Hello din kina Arlene Sagon ng Tokyo, Japan, and of course sa kanyang nanay, sa kanyang okasan na si Lucy Sagon ng Navota City. Ohayo gozaimasu! At happy listening din sa aking barkada. Sa aking friendship, si Tina Salcedo at ang aking isa pang kaibigan na si Eva Vivar na napakagaling kumanta hanggang ngayon. At maganda pa rin kahit sabihin mong puti na lahat ang buhok, napakaganda pa rin ng aking friendship. And also, hello din kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California at maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. And nais ko rin pong batiin na magbe-birthday sa March 31 ang aking manugang na si Robert. Oo, tama. Robert din naman ang pangalan niya. Si Robin Da Rosa. Happy birthday, anak. And I wish you all the luck, all the best. And hangad ko na lahat ng mga hiling mo sa Panginoon ay maibagay na sa iyo. May God grant you all the wishes that you aspire or you desire. Also, happy birthday din sa aking kumare, si Jingay Gatmaytan, si Doktora Virginia Gatmaytan. Happy birthday, April Fool. April 1st. At isa pang magbe-birthday din ng April 1st, ang kumpadre ko rin, si Pipo, si Tirso Cruz III na hanggang ngayon gwapong-gwapo pa rin at matikas pa rin kasi naman alaga siya ng aking kumaring si Lynn and Chausti Cruz. Talaga naman itong mag-asawang to, talaga unbeatable din kayong dalawa. So happy birthday sa mga magbe-birthday ng March 31, yung aking manugang si Robin at ang aking kumare na si Jingay at kumpare na si Pipo. Happy birthday sa inyong lahat. Well, ngayon basahin na po natin ang ating first letter of the day. Second letter na pala to. Sorry Tao lang para magkamali. Okay. Dear Ate Raquel, ako po si Amy. Byuda na po ako at may 2 anak. Ang panganay ko po ay lalaki at 20 years old na. Habang ang bunso naman ay babae at siya'y 18 years old. Ako po, 18 taon gulang na ako po ay makasal kay Fernando, ang ama ng 2 kong anak. Actually, 15 years po ang tanda sa akin ni Fernando. May kaya po siya sa buhay, kaya naman nagustuhan siya ng mga magulang ko para sa akin. Nakilala ko po si Fernando dahil siya po ang may-ari ng jeep na ipinapasada ni tatay. 7 po ang jeep na pamasada ni Fernando, bukod pa sa hardware at malaking bahay niya. Lahat po yun ay minana niya sa yumaon niyang mga magulang. 7 taon na pong nagtatrabaho kay Fernando si Itay. Kaya naman ang magustuhan niya ako ay naging madali sa kanya na hingi ng pahintulot ng aking mga magulang na ako ay maligawan.
po, tutol po ako kasi naman, di ko naman po gusto si Fernando kasi po, malaki ang tanda niya sa akin. Sabi ko po, ayoko po kasi nga, matanda siya sa akin. Halos parang tatay ko na siya. Pero alam niyo, sabi po ng tatay ko, mas mainam na mag-asawa daw ako ngayon sa isang lalaking alam nilang mabibigyan ako ng kaginhawaan sa buhay. Kesa naman yun sa maghintay ako ng ilang taon tapos ang mapapangasawa ko daw ay isang irresponsable lang sa buhay. At yun po ay sinang-ayunan naman po ng nanay ko. Ang matinding pakiusap po ng mga magulang ko na sana po ay bigyan ko raw ng pagkakataon ng panliligaw sa akin ni Fernando. Pero sa totoo po, Ate Raquel, sawa naman talaga ako sa hirap. Pagod na rin po ako sa pagtulong kay inay. Kapag marami siyang labada, syempre ako rin po ang naglalaba. At kahit papano, pangarap ko rin pong makapagsuot ng magagandang damit at alahas, gaya ng ibang mga kadalagahan. Kaya, pumayag na rin po ako na makasal ako kay Fernando. At naganap naman po isang engranding kasalan. Maligayang-maligaya si Fernando ng mga araw na yon. At nung kami po ay nagtungo sa aming honeymoon, wala pong nangyari sa amin kasi nga namasyal lamang kami sa Hong Kong. At dito po, humanga ako sa kanya dahil naisip kong bihira sa lalaki ang gaya niya dahil nirespeto niya ang kagustuhan ko. So, hindi po niya akong napilit. So, wala po talagang nangyari sa amin ng panahon ng aming honeymoon. Matapos po ang aming pulot geta ay tumira kami sa malaking bahay niya. Pero sa magkaibang kwarto po kami natulog. Hindi naman po nabigo si Itay at Inay sa inaasahan nilang tulong mula kay Fernando. Ibinigay sa kanila ng aking asawa ang jeep na ipinapasada ng tatay ko. Bukod pa sa binigyan din niya si Inay ng puhunan upang makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Kaya naman po tuwa ang mga magulang ko. Siyempre natuwa rin ako dahil napasaya ko ang mga parents ko. At napakasal pa ako sa isang mabuting lalaki. Ikinatuwa ko rin ang madalas na pamamasyal namin ng aking asawa. Ang pamimili niya sa akin ng mga damit, sapatos at mga alahas. Sabi po ng asawa kong si Fernando, lalo daw akong gumaganda sa mga suot kong binibili niya. Kahit naaakit siya sa akin, ate, nananatili po pa rin po siyang Maginoo. Kaya naman napatunayan kong totoo ang kasabihang walang matintimang birhen sa matiyagang manalangin. At nadama ko po kasi na napapamahal na rin siya sa akin. Minsan po nagkasakit si Fernando. Ilang araw siyang hindi nakabangon sa higaan. Dito ko natiyak na mahal ko na nga siya. Kaya inalagaan ko po siya ng husto. At inamin ko sa kanya na mahal ko na rin siya. Na dumating na ang panahon na pinakihihintay niya. Doon po nagsimula ang matatamis na taon ng aming pagsasama. 20 years old po ako na isinilang namin ang aming panganay. At siyang lalong nagpatibay ng aming pagsasama ni Fernando. Lalong nakumpleto ang kaligayahan namin nung maging babae ang sumunod naming anak. Kaligayahang nahalinhan ng kalungkutan dahil sa ikalabing dalawang taon ng aming pagsasama na aksidente ang aking asawa, ate. Nabundol ang kanyang sinasakyan pauwi sa aming bahay sang gabing malakas ang ulan. Ganun na lamang po ang aking paghihinagpis, Ate Raquel, lalo na at walang nakakita sa plaka ng sasakyan. Hindi po nabigyan ng katarungan ng pagpanaw ng aking kabiyak. Kaya hanggang ngayon, sobra ang galit ko sa mga taong kaskasero. Matagal po bago ko natanggap na iniwan na nga ako ng mabait kong asawa. Napakasakit po at napabayaan ang dalawang
Napabayaan ko ang aking mga anak dahil ako po ay naratay sa karamdaman. Pero salamat na lamang po at dinamayan ako ng aking mga magulang at kapatid. Hanggang sa lubusang gumaling ang sugat ng puso ko, sinigap kong palaguin ang kabuhayang iniwan sa amin ng aking asawa. Dahil jeep ang aking negosyo, binalak kong magtayo ng talyer. Para sa sarili ko ng talyer, gagawin ang aking mga jeep kapag ito'y nasira. Noong mga pagkakataon naman yon, naghahanap ako ng makakasosyo sa bubuksang kong talyer. Tapos, may kaibigan ng kuya ko na ipinakilala sa akin at sinabing kulang daw ang puhunan nito sa negosyo dahil bumili ng isang taxi para ipamasada. At iyon ay si Nante. Dahil matagal na siyang kilala ni Kuya Mario, nakipagsosyo ako sa kanya. Maganda naman ang ibinunga noon dahil marami ang naging parokyano namin. Mahusay at tapat kasing mekaniko si Nante. Ito ang dahilan. Ito ay dati niyang trabaho sa ibang bansa. Doon naman niya kinuha ang ipinuhunan niya sa negosyo. Mabait po siya, gentleman, maalalahanin, maging sa aking mga anak. Lagi niyang pinasasalubungan at nilalaro ang aking mga anak. Kaya naman, naging malapit sila kay Nante. At ang nakatutuwa ay binata pa siya sa edad na 36. Puro kasi trabaho daw ang inasikaso niya, kaya nagsikap daw siyang umasenso at nawalan daw siya ng time sa pag-ibig. Naranasan daw niya noon sa probinsya ang hamakin siya dahil sa kahirapan. Kaya naman daw nung mag-abroad siya ay nagsikap siya at sinabi daw niya sa kanyang sarili na lahat ay gagawin niya para mabago ang buhay nila ng magulang niya. At yun naman ay natupad. Sabi ko at ang biro ko sa kanya, baka naman tumanda ka ng binata niyan. Sabi naman niya, palagay ko naman hindi mangyayari dahil nakilala na kita. Ate, naligaw sa akin si Nante. Ipinaalam ko yun sa pamilya ko, lalo na sa aking mga anak. At wala naman akong narinig o nakitang pagtutol sa kanila, kaya naman tinanggap ko ang pag-ibig niya. At hindi nagtagal, nagpakasal po kami. Binatilyo at dalagitan na noon ang aking mga anak. Alam mo po ate, napakasaya ko noon dahil naging abay sa aming kasal ang dalawa kong anak. Ang magandang pagtingin ni Nante sa mga anak ko sa una kong asawa ay hindi nagbago hanggang sa sumapit ang aming 3rd wedding anniversary. Nagtataka po kami noon kasi hindi pa po dumadating ang aking asawa noong mga panahon na yon. Meron po kami hinanda sanang salo-salo. Alam niyo na pahinto ako Ate Raquel dahil biglang tumunog ang cellphone ko. Isang napakasakit na balita ang hinatid sa akin ito dahil yung truck daw na sinasakyan ng asawa ko ay binangga. Walang kasing lungkot ang nangyari sa akin ng araw na yon dahil yun ang naging kamatayan ng ika-2 kong asawa. Muli nasaktan na naman ako at pakiramdam ko'y naiwan na namang mag-isa. Tulad ng dati, hindi nagkulang sa pagdamay sa akin ang aking pamilya. At sa pagkakataong yon, kasama ko po ang 2 kong anak. Pilit akong nagpakatatag, sininop ang kabuhayang naiwan sa akin ni Nante. 3 taon na po ang nakalilipas. 40 years old na po ako ngayon pero marami ang nagsasabi sa akin na wala raw sa mukha ko ang edad ko. Baby face daw po ako at may chance pa akong makapag-asawa muli. Pero sa totoo lang ate, may mga nagpaparamdam sa akin. Sinasabi nila na gusto nila akong ligawan. Pero sinabi ko sa kanila, sarado na ang puso ko dahil pagdating sa pag-ibig. Tama na sa akin ang 2 langit na naranasan ko sa pag-aasawa. Nag-aalala din po ako kasi baka mabiyuda uli ako sa 3 pagkakataon. Kaya naman ayaw ko na pong muling magmahal.
Pero kung sina inay at titay ang tatanungin, mas gusto nilang makahanap uli ako ng makakasama sa buhay para daw may makaramay ako pag wala na sila at pag may asawa ng aking mga anak. Iba rin daw kasi yung may kasama ka sa buhay para naman sa aking mga anak. Kung saan ako masaya, doon din sila. Ate, alam mo, masasabi kong mapalad po ako sa aking mga anak. Maging sa dalawang lalaking minahal ko, kahit na nga maaga silang kinuha sa akin, maaga nila akong iniwan. Pero dapat bang sundin ko ang sinasabi ng mga kaibigan ko at ng mga magulang ko, ate? Tama bang buksan kong muli ang puso ko sa ngalan ng pag-ibig? Hindi kaya mabiyuda ulit ako? Parang may curse kasi, parang may sumpa ang pag-ibig ko. Ayoko na pong masaktan muli. Pero gusto ko po sanang marinig ang inyong magiging payo sa akin. Salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang, Amy Santiago. Balikan ka namin, Amy, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Pero gusto yung payo sa akin. Salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang, Amy Santiago. Balikan ka namin, Amy, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. At hindi naman kita masisi. Ako, Amy, mapalad ka. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga anak, kundi sa mga napangasawa mo. Hindi lang sila basta mabuting asawa, nag-iwan pa sila ng kabuhayan para sa iyo. May isa kasi dyan na ng mga nabibiyuda na kapag nag-asawa, nagiging pasanin na nila ang pangalawa nilang asawa. Pero sa iyo, hindi nangyari yun. Napakaswerte mo talaga. At hindi naman kita masisisi na matakot ka na magmahal muli. Kasi baka nga naman ang ikatlo mong maging asawa, responsable na. Baka malupit at may bisyo gaya ng ibang lalaki. Abay, pwede naman mangyari yun, di ba? At maraming nangyayaring ganun nga, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi sa'yo huwag ka nang magmahal. Ikaw pa rin ang makapagpapasya nun. Ang sa akin lang, maging matalino ka at mas maingat sa pagpili ng taong mamahalin mo. Huwag mong piliting magmahal muli. Huwag kang magpa-pressure sa sinasabi ng mga nasa paligid mo. Just enjoy what you have now. At hayaan mong kusa mong malaman ang iba pang bagay. Ako, Amy, mapalad ka. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga anak, kundi sa mga napangasawa mo. Hindi lang sila basta mabuting asawa, nag-iwan pa sila ng kabuhayan para sa iyo. May isa kasi dyan na ng mga nabibiyuda na kapag nag-asawa, nagiging pasanin na nila ang pangalawa nilang asawa. Pero sa iyo, hindi nangyari yun. Napakaswerte mo talaga. At hindi naman kita masisisi na matakot ka na magmahal muli. Kasi baka nga naman ang ikatlo mong maging asawa, responsable na. Baka malupit at may bisyo gaya ng ibang lalaki. Abay, pwede naman mangyari yun, di ba?
At maraming nangyayaring ganun nga, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi sa iyo huwag ka nang magmahal. Ikaw pa rin ang makapagpapasya nun. Ang sa akin lang, maging matalino ka at mas maingat sa pagpili ng taong mamahalin mo. Huwag mong piliting magmahal muli. Huwag kang magpa-pressure sa sinasabi ng mga nasa paligid mo. Just enjoy what you have now. At hayaan mong kusa mong malaman ang iba pang bagay na itinakda para sa iyo. Huwag mo ring isipin na baka mamatay ang mamahalin mo na naman. Wala ka namang kasing kasalanan sa nangyari sa kanila. Ang lahat ay nagkataon lang. Hindi ito sumpa, hindi ito cursed. Basta just be yourself at gampanan mo pa rin ang iyong pagiging mabuting ina sa iyong mga anak. Alam mo, kung minsan kasi ang ikinabibigo ng isang tao, yung pagkawala ng pagkakontento, yung hindi na ako kontento sa sarili, yung marami kang gustong mangyari. Kaya minsan, yun ang ikinabibigo o ikinababagsak ng isang tao. Anyway, hangad ko na hindi ka maging katulad itong mga naghahangad na wala namang nangyayari. Anyway, thank you very much uli, Amy Santiago, and keep on listening on our program. Have a nice day. God bless. Okay? Ngayon po, samahan niyo po ako. Magdasal po tayo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Nawa ay matahimik na rin po ang mga nag-aaway. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyayang walang sawa ninyong pinagkakaloob sa amin. The glory and honor is yours, dear God. Sa lahat po ng aming pagkakasala, patawad po. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Matigil na po sana ang digmaan sa gitnang silangan o sa Middle East. Lord, heal our land. Dinadasal din po namin na sana'y magkaroon ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Dasal po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po ninyo at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ng mga mamamayang Pilipino. Tulungan po ninyo silang magkaisa para po sa kapakanan ng bawat isa o ng mga Pilipino. Maghari nawa ang pagmamahal ninyo sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Samahan niyo po akong muli sa Sabado. Siyempre, gusto ko pong pasalamatan unang-una si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero sa pagsama sa atin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Rachel. Mula umpisa hanggang ngayon ay kasama pa rin natin. At siyempre sa ating mga technician na sila Melvin Donato, Ray Taladro, and of course, si Het Del Moro. At sa RHTV naman, si Aljon Besumbre, si Mark Cabral, EJ Ayalde, at Arnel Tatel. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kaibigan Rachel Montesa na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Rachel. Nawa po maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. Hangad ko po ang kapayapaan sa puso,
lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong 70 grams white rose papaya. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay